Welcome to Donmar TV News Channel. Iniimbestiga naman ng Makabayan Block ang umano'y marahas na operasyon ng mga pulis sa isang Buckwheat School sa Cebu City. Ang PNP naman bukas sa gagawing investigasyon dahil tiwala silang wala silang naging paglabag. May ulat si... So, busy ang BTS na asikasuhin at pagsingilin sa utang ang mga oligark. Ito namang grupo nito ni Velasco, busy dinindepensahan ang Makabayan Block. Bea Bernardo. Ang operasyong ito ng mga pulis sa isang Buckwheat School sa University of San Carlos sa Cebu City ikinabahala ni House Deputy Speaker at One Pacman Representative Mikey Romero. Sabi ni Romero, kilala nyo ito si Mikey Romero, di ba? Yung amuyong ni Velasco. O sige, tingnan natin, ha? Sa kanyang privilege speech, masyado raw naging marahas ang mga pulis. There are many questions wanting to be asked as clearly. However, one thing evident is this subject incident led to distress, agony, and even trauma to these children. Ang Makabayan Block basa pa rin. Sa Kamara de Representantes, naghainan ng resolusyon para magsagawa ng investigasyon sa insidente. Pero nanindigan ng Philippine National Police na wala silang naging paglabag. Due respect kay Congressman Romero, yung usap... Wag mo nang i-respect, boss. Wag mo nang i-respect. Hindi ka respect po yung sinasabi. Po ng excessive and inhumane treatment, relative po yun from the point of view of the one that is looking at how the case was addressed by the authorities. Dagdag pa ni... Kasi daw excessive daw yung force na ginamit. Sandali ho, unang-una yung perspective, mali na ho kagad eh. Bakit? Ang perspective ninyo, hinuli, ang perspective naman ng mga pulis, ini-rescue sila. Remember, meron hong naghingi ng tulong sa kanila. Ito ho yung mga magulang ng mga bata. Humingi ng tulong sa kapulisan dahil hindi nila alam kung saan dinala yung kanilang anak. Sa madaling salita, sinasabi nga ho ng kapulisan, parang kidnapping ang nangyari. At nire-rescue. Rescue is the term. Hindi ho yung hinuhuli. Ang hinuhuli lamang po ay yung mga guro na hindi nagpaalam di umano sa mga magulang ng mga bata. So paano naging hinuli yung mga bata? Nire-rescue po sila. Sir! Sana handa ang pambansang pulisya sa isinusulong na investigasyon ng mababang kapulungan. Sabi pa niya, nagpahayag ng intensyong humarap si Police Regional Office 7 Regional Director, Police Brigadier General Ronnie Montejo sa mga mambabatas upang magpaliwanag. Hiling naman ng PNP sa mga mambabatas, hintayin ang resulta ng investigasyon sa kaso bago isulong na alisin sa pwesto ang mga pulis na nagsagawa ng operasyon. Ipinanawagan kasi ni Romero kay PNP Chief Police General de Bolsinas na alisin ang mga pulis. Kung i-relieve po nila yung ating mga kapulisan, hindi po ba mas maganda? Tignan po nila yung nature ng case na naisampa ng pulis. Nakaharap... Yun ang mahirap eh. Bakit ba... sorry ha, Speaker Velasco. Bakit ba tila yung mga grupo mo hindi marunong mag-research? Tanungin ko lang ho. Mawalang galang na dahil hindi man kayo kagalang-galang din. Bakit ho, yung grupo ninyo ayaw munang mag-research bago magkomento? Di ba una na hong nangyari itong si Congressman Aglipay? Tinigil niya yung pagdinig sa ABS-CBN. Nagalit si Pangulong Duterte. Remember, si Pangulong Duterte rin na nagsabi na itong Makabayan Block dapat matanggal. Anong ginagawa mo, Brad? Yung totoo. Yung totoo, Speaker Velasco. Itong si Romero, alam mo naman, tao mo yan eh. Ipapakita ko mamaya, tao mo yan. Bakit ganyan ang ginagawa? Ano bang meron sa inyo? Sa kasong kidnapping, serious illegal detention at child abuse ang mga gurong naaresto sa operasyon. Pero mula sa inquest, sasailalim na ang mga respondents sa preliminary investigation para magkaroon sila ng pagkakataon na makasagot sa reklamo ng pulisya. Nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon sa insidente ang Commission on Human Rights. Ayon kay CHR spokesperson Jacqueline Digia, layo ng ahensya na malaman ang katotohanan sa nangyari kasunod ng iba't ibang pahayag sa insidente. Inaasikaso naman na
ng lokal na pamahalaan ng Talaigod sa Davao del Norte at ng DSWD Region 11 pati na ng National Commission on Indigenous People ang pagpapauwi sa mga batang lumad. Bea Bernardo para sa Bayan. Ito. Sakit sa bangs to si Velasco. Hindi niya alam, okay, na ang pinanggalingan nito mga bata na ito ay doon sa sinaradong Talaingod na eskwelahan. Kung saan napatunayan, okay, na meron talagang pagsasanay ng mga kabataan na maging rebelde. Ako, Boss Velasco, personal kong nakita. Si Mocha, personal din niya nakita. Nakausap namin ang mga estudyante ng Talaingod at sinabi nila sa amin, sinamantala sila, tinuruan silang kumanta ng kanta ng mga NPA, tinuruan silang humawak ng mga armas. Yan ang ginawa sa kanila. Sa Talaingod, kaya nga isinara. Kahit nga ho yung pinagyayabang ninyong kakampi ninyo o kadikit ninyong si Mayor Sara Duterte, against sa Makabayan Block, anong ginagawa nyo, sir? Yung totoo lang. Di ba po, akala ko ba close kayo kay Mayor Sara Duterte? Si Mayor Sara Duterte mismo, di ba, alam ko nagalit po yan sa Makabayan Block, pinatatanggal niya. Bakit po kayo ganyan? Yung mga estudyanteng nasa Talaingod, tinanggal dahil napastop doon, idinala ngayon sa Cebu. Ito ho yung eskwelahan. Kung saan ni-rescue yung mga bata. Sir naman, hindi ho ba kayo magulang? Mikey Romero, tinatawagan kita ng pansin. Hindi ho ba kayo magulang? Sa bagay, mamaya may sasabihin ako sa inyo. Ikaw naman, Velasco, bata mo yan, si Mikey. Alam mo naman yan. Huwag na natin pagkaila. Alam naman sa kongreso yan. Na bata mo yan. Ano na naman to? Pang ilang kapalpakan na yung ginawa ninyo. Pambihira naman kayo. This is below the belt eh. Bakit to? Sa akin ha? This is below the belt. Okay lang ako kung medyo kumontra kayo sa ginagawa ng iba, it's because of political reasons. Syempre, magkakaaway kayo eh. But this time, this is not good. Mga bata ito na nire-rescue ng kapulisan natin. Kasama ang mga magulang, sir ha? Kasama ang mga magulang. Anong ginagawa ninyo? Sana man lang, eto, nag-effort kayo, kausapin yung mga magulang ng bata at tanungin, mga sir, mga ma'am, totoo ba na itong mga anak nyo hindi nyo alam na dinala dito? Yes or no lang yun eh. Pag sinabi nilang hindi po totoo yan, o di tapos ang laban, PNP may kasalanan. Pero kung sabihin ng mga magulang, ay hindi ho talaga namin alam na dinala sa Cebu kaya nagpatulong kami sa pulis. Bakit hindi nyo ho ginawang magtanong? Sir naman, parang awa nyo naman. O ito ha, pagpasensya nyo na pero kailangan kong i-play yung buong video eh. Sorry ha. Kung nabubuhay pa ho si Brad Eli Soriano, malamang nagago ho kayo nun. Bakit to ha? Yung salitang gago, hindi ho yan masamang salita. Sabi nga, nasa diksyonaryo ng UP yan, sabi ni Brad Eli, ha? Buti na... Ako! I have here the curriculum of that school, no? Yung itong Backwit School, no? Ayan ang mga curriculum nila. So, hindi mo masasabing wala silang curriculum. No? Ayan. Mikey Romero po, hindi po, Madam Maynang, hindi po si Mikey Arroyo po. Mikey Romero. Ito po yung, mamaya, kikwento ko sa inyo kung sino itong congressman na ito. Gusto ko.
Itong curriculum na to is geared towards teaching them, no? Ito yung mga Ito alam nyo ho ba, personal pang nakausap at pinuntahan ni Mocha. Ito personal na pinuntahan ni Mocha ang nagsimula niyang talaingod na eskwelahan na yan. May video yan. Ipapakita ho natin yan. Nag-aaralan nila. Nandyan lahat. English, science. So, there are bona fide school na yan ang itinuturo. So, nandyan lahat ang kanilang mga programa at saka kung anong tinuturo dyan. So, hindi po pwedeng inculcation of any ideology because they're a regular grade 2 to grade 12 students, no? Ito nga. Ayan, kumpleto ako ng mga detalye kung anong mga tinuturo sa kanila araw-araw. No? So, sinasabi na yung question kahapon ng some of our wala bang curriculum to at inculcation lang of ideologies or washing. Hindi, ito to. I have all the proof and the proofs to show them. Just to add, ako kasi I'm known to put where my mouth is, no? So I'm putting up 500,000 pesos to fund the lawyers of these minors, no? 500,000 to be given to any of the lawyer, and I hope may mga lawyers na magagaling dyan para matanggal na kagad. You know, our trust as a legislator is not finished until matanggal natin sila sa kanilang illegal detention at this point. No? So, I am pursuing this, and hopefully by next week, we can call already a hearing. And susubukan naman natin, pag hindi nagsasabi ng totoo itong mga police operatives na to, sila naman ang kukulong natin dito sa batasan. No? We can cite them in contempt until... Talaga lang Congressman Mikey Romero, hindi ka magsosorry Sige ho, ituloy natin yan. Okay? Sige lang ituloy nyo ho yan Ituloy nyo yung ginagawa nyo yan. Kasi remember, hindi ang kinakalaban ni Joe PNP. Ang kinakalaban nyo dito ay ang kagustuhan ni Pangulong Duterte na matapos ang rebelyon. Mikey Romero, ituloy mo yan Wag na wag ka magsosorry tulad ni Aglipay Antayin mo. Bakit Kasi matindi na ang research na ginawa ng intelligence ng AFP patungkol dyan sa talaingod na yan. Alam mo nila na talagang yan ay ginawang pugad yun tapos dinala ngayon sa Cebu. Pugad na tinuturuan ng mga minors. Sabihin nila yung totoong nangyari. No? I can always move to cite them in contempt. And ako, kilala naman ako na hindi naman ako basta-basta na bumibigay sa mga yan. Kung sinungaling ka. Yun lang pupunta dito sa batasan ng mga pulis or kung sino man sila, maghanda-handa rin, magdala na rin ng mga gamit at baka... Yabang ang tao na ito Yabang ka pa sige lang Akala mo ba ang binabangga mo yung mga pulis? Ang binabangga mo dito, kaming mga Pilipino na nais na namin matapos itong rebelyon na nagaganap sa ating bayan. Dito sila matulog ng matagal hanggat hindi sila nagsasabi ng totoo. Yun lang. Thank you. Salamat, Deputy Speaker Romero. At, Ayun naman pala! Ayun naman pala eto! Ganun mo naman pala ito si Zarate. Sino nga ho ba yung Zarate na yan? Yan yung binanggit ni Pangulong Duterte na di umano. Sabi ni Pangulong Duterte yung pera na nakukuha nitong Zarate na ito ay pinag-aaral lang yung anak niya sa ibang bansa. Sabi ni Pangulo, hindi ako nagsabi niyan. Si Pangulong Duterte nagsabi niyan. Okay? Yan lang naman yung
kinakampihan mo, Congressman Mikey Romero? Ha? Announcement itong ginawa ni Deputy Speaker Romero, no, that he is putting up a legal fund, no, to help in the defense of doon sa ating mga hinuling mga teacher, no, at even ng mga estudyante. Maraming salamat po, Deputy Speaker Romero. Ay nako. Ay nako. Ito ho, ipapakita ko sa inyo lamang. 30 years po sila na nasa kabila sa CPP-NPA. Ano ang mensahe niya sa mga kabataan, mga lumad youth na nire-recruit ng CPP-NPA na sumali sa kanila? Anong mensahe niya sa mga bata? Nakoy aka, si Koy ko, alam niyo lahon ka ta NPA, CPP-NPA. Alam niyo ho ba, nung nagpunta si Mocha dyan, siyempre dumaan muna siya sa isang kampo kung saan may malapit dyan. Isang batalyon daw ang kasama nila. Bakit to? Kasi nga naging pugado yung lugar na yan eh. Eh buti na ayos na ngayon. O ito ho ha. 30 years po sila na nasa kabila sa CPP-NPA. Ano ang mensahe niya sa mga kabataan, mga lumad youth? 30 years silang nasa ano ha? Ito isa sa kakainis, di marunong mag-research to mga congressman natin eh. Na nire-recruit ng CPP-NPA na sumali sa kanila. Anong mensahe niya sa mga bata? Nakoy aka, si Koy ko, lahon ka ta NPA, CPP-NPA, nakoy ka mensahe no, ta mga bato kung to, na-recruit o ruto ta limang. So nakaproblema kung kaan kahit ang mga oto. So sa ini siya kasi niya sa mga oto no bana no kandini tawad to naikotan hiliog ini sikan ka nakaproblema kung kaan ang mga oto. Sa mga batanon. Sa mga batanon. Suda talimang. Kung basta-basta na ikotan. Ano ko mensahe no kandan kunto. Si kaso gusto ko no matabangan sa gobyerno no maka-uli sa tibo-tibo na mo na makuwit. Sikan ka gusto ko no labi na ako automatic no og kaparangkay sa inasilapan duog mahumol ka ato. Okay. So ma'am, ang sabi po niya na the 30 years na siya sa kabila ma'am, and then ngayon yung mga youth doon, ang sabi niya natalian ho daw sa liig dahil po yun nga yung sabi nga niya na yung paulit-ulit na lang yung tulong nga ng gobyerno. At kung maging isang barangay na ho raw itong nasilaban, hindi na salugpungan, so kanad salugpungan, nasilaban talaingod. So maging, ang gusto nila ay maging barangay ho itong salugpungan. So at saka yung mga nagbumak na may bakwit, anday kanda ni bakwit kunto. Yun po ang hiling nila ma'am, na marami pong taga dito na mga doon sa Haran ngayon sa may bangkiruhan, makita natin ma'am kung madaanan natin, doon po pala yung mga grupo ng mga youth na yung nagrarally ma'am doon po sa Haran bangkiruhan. So yun po ang panawagan niya na pauwiin ho yung mga youth doon ma'am. Marami po yung mga dinadala sa Maynila. So yun. Okay, malinaw ho Medyo magulo lang yung pagkapaliwanag ni ate, pero sinasabi ho, iuwi na sa kanila yung mga anak na kinuha sa kanila. Ito ho ang nagsasalita mismo ay yung mga nauna ng sobrang tagal na dyan. Sila mismo nagsasalita at sinasabi nila ibalik na sa amin yung mga nagrarally at kinukuha para magraling mga bakwit na mga kabataan. Congressman Mike Romero, sana ho nagagawa kayo ng research nyo. Ang laki-laki ng pondo ng mga opisina nyo dyan, wala kayong researcher? Huwag ho kayong magalit sa akin. Ako'y nilalabas ko lamang yung totoo, yung katotohanan lamang sa akin.
Speaker Velasco, find it in your heart, please. This is not a joke. Kinukuha yung mga bata. Hindi nyo ba nakikita ito? Ayan na ho, mga nagsasalita na ho, silang mga magulang na. What are you doing? Sabi nga ni Mikey Romero, you spending 500. Kayo ha, si Mikey Romero magbibigay daw siya ng 500,000 na para mag-provide na abogado. Kanino ho ba galing yung 500,000 na yan? Sa tax din ho namin, di ba? Tapos, para ipagtanggol yung mga kumuha. Kumuha, ulitin natin ha, kumuha. Sa mga anak nila, yun ang ipagtatanggol nila. Parang awa naman. Mahihiya naman ho kayo. You should be representative of the people. Ano nangyari?